Okay, let's read together. Sabay-sabay. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, take up lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. The sardius, topaz, diamonds, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. You were the anointed cherub. Over I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. By the abundance of your trading, you became filled with violence within. And you sinned, therefore I cast you as a rain thing out of the mountains of God, and I destroyed you, O covered cherub, from the midst of your firestones. 17. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I laid you before kings, that they might gaze at you. You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquity of your trading. Therefore I brought fire from your midst. I devoured you, and I turned you to ashes upon the earth in the sight of all who saw you. All who knew you among the people are astonished at you. You have become a horror, and shall not be forever. Amen. Amen. Let's pray. Lord God, maraming salamat po for your word. We pray, O Lord God, that you will give us wisdom and understanding of your word, because only you can teach us, O Lord God, the deep secrets of God. So today, Lord God, I pray, Lord God, that you have anointed my lips, so that the only word that I will speak today are the words that you want me to speak to your people. Maraming salamat po for the anointing, and we pray, Lord God, that you have sent your angels to surround us in this place and to minister sa amin. Holy Spirit, take over. Kayo po ang manguna at magturo ng inyong salita sa bawat isa sa amin. And we pray, Lord God, that your word will always remain in us and will always be sealed in our hearts with your blood. Salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, with the time po, let's listen to the word. The message of the Lord is entitled The Angels of God and the Corruption of Angels. So, ano ba ang sinasabi ng Bible about the angels? And sino itong corrupted angels na ito? So, in the Bible mentions about angels. Maraming beses na binanggit ng Bible na salita ng Diyos, ang Word of God, ang angels. At in the Bible, merong tatlong spiritual beings in the Bible. Ito yung God, man, and angels. Spiritual beings. Like God, He is a spiritual being. God is a spirit. We cannot see God. Pero God is different from different gods. Because God is spirit, but meron siyang flesh and blood. Amen? And sino pa yung spiritual beings mentioned in the Bible? Man is a spiritual being. Tayo kasi are all spirit. Pero tayo is, kumbaga, is with body. Mga espiritu tayo, pero tayo ay nararamitan, nababalitan ng body. At sino pa? Ang angels, the Bible mentioned in the Bible sinasabi ng angels ay spiritual beings. They are spirit, hindi natin sila nakikita. So ano ba ang mga spiritual, yung angels? Ano ba ang ministry ng angels? Pag-aralan natin. So, sinabi nga natin, God is the creator of all things. God is spirit, He is the creator of all things. At ang man at ang angels ay nilikha ng Diyos. Pero, ang angel ay hindi katulad ng tao because ang angel ay nilikha ng Diyos, billions of them, napakaraming mga anghel, hindi natin nakikita with our natural eyes, pero
billions of angels ang nilikha ng Diyos ng mga anghel. At ito, mga anghel ay hindi katulad ng tao because ang mga tao, di ba tayo, people get married, they reproduce, pero ang mga anghel, they do not reproduce, they do not procreate. Ang mga anghel ay nilikha lamang ng Diyos isa-isa, hindi sila. Sabi nga sa Bible, sa Matthew 22 verse 30, sabi ni Lord, at the resurrection, men will not get married or men will not be giving, ay hindi sila mag-asawa. Sila ay mga katulad ng mga anghel. So, ibig sabihin, ang mga anghel is, hindi sila nag-asawa, hindi sila nag-produce. So, hindi sila nanganganak, hindi katulad ng tao. Dumadami dahil nanganganak. Pero ang angels, yun nga, nilikha ng Diyos one by one. So, ang angels are, marami sila. So, ibig sabihin, no distinction sa sex. And, ang mga anghel are billions of angels. Ano ba ang purpose ng angels? Bakit nilikha ng Lord ng angels? One is to worship God. Tingnan natin sa Revelation 5, verses 11 to 15. So, ang mga anghel, ito yung nilikha ng Diyos. At ang trabaho nila ay, yun nga, nilikha ng Diyos para sa isang bahay. Basahin natin. Basahin ko. Revelation 5 verse 11. Then I looked and heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain, to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. So ito yung ginagawa ng mga anghel. They worship God. Sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos at sinasambaan nila ang Diyos araw at gabi. At sinasabi nga nila, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and glory and strength and honor and blessing. So ito, ang purpose ni Lord, why He created the mga angels. At ano sabi doon? Billions of angels. 1,000 times 10,000 times 10,000, thousands of angels are worshiping the Lord day and night, saying, holy is the Lamb of God. So ano pa ang purpose ng angels? Bakit nilikha ang angels? Ang angels, sila yung nagdadala ng message of God. Heavenly message. Sila yung nag-minister to the people of God. Tingnan natin ang Hebrews 1, verse 14. Ang mga anghel, sila yung mga servants ni Lord. At para sa mga anak ng Diyos, sila yung nag-minister sa mga anak ng Diyos, and they are sent to those who receive salvation. Sino yung who receive salvation? Tayo. Those who are born again, those who receive Jesus Christ as Lord and Savior, the angels are sent by God to serve them. Hebrews 1 verse 14. Tingnan natin. Are they, verse 14, sabi dito, are they not all ministering spirits? And siya sabi dito yung angels, are they not all ministering spirits sent forth to minister to those who will inherit salvation? So, sino bang mag-inherit ng salvation? Tayo yun. We, the born-again Christians, will inherit salvation. So, itong mga angels na to, sabi niya, but to which of the angels has ever said, sit at my right hand till I make you enemies, till I make your enemies your footstool. So, sabi dito, are not all angels ministering spirits. So, they are ministering spirits na pinapadala ng Diyos sa atin. As servants natin, na tumutulong sa atin. Amen? So, ano pa ang trabaho ng mga angels? Sila yung nag-wage spiritual war. Sila yung nakikipaglaban sa mga kampo ni Satanas. Amen? So, ang mga angels are servants of God. Kaya nga ang mga angels, they cannot call God Father. Kasi nga mga servants sila. Di ba, halimbawa, meron tayong kasamaan sa bahay. Although, ang tawag nila sa halimbawa, ang amo, tatay natin sila. Pero sila, iba ang pangalan na dinadala nila, ang tinatawag nila. So, ganun din ang mga angels. Nung ang angels appeared in the Old Testament, they carry the name of Jehovah.
Although the name of Jehovah is God, pero nung si Jesus Christ, He came in the New Testament, He carried the name of the Father. Kaya nga, yung Jehovah, kahit na siya ay the name of the Father, in the name of Jehovah, walang salvation. Pero nung dumating si Jesus, at ang inihayag niya is God the Father, the gospel, those who receive Jesus Christ, those who receive the gospel, those who receive salvation, ay mga tinuturing na mga anak ng Diyos. Pero tandaan natin that Jesus Christ is superior than the angels. Kaya yung mga angels ay mga servants ni Lord at sinasabi sa Bible, hindi sila tinatawag ng Diyos na mga anak niya. They are only servants. Tingnan natin sa Hebrews 1. Ito. Kasi, Hebrews 1, sabi dito, but to which of the angels has ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Sandali para sa taas yun. Sis dito, the angels is taas. Ito. Sabi dito, so pinag-usapan natin, ang mga angels are as servants, as si Jesus Christ are superior than the angels. Kaya sinasabi ni Lord dito, for to which of the angels did ever say, you are my son, today I have begotten you. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. So sinasabi ni God dito, hindi daw sinabi ni God sa mga anghel, kailanman na ikaw ang aking anak. Diba? Sabi dito, to which of the angels did he, God, ever say sa mga anghel, you are my son, today I have begotten you. Or, I will be to him a father, and he shall be my son. Hindi niya sinabi kailanman sa mga anghel na ikaw ay magiging anak ko. Pero sabi ni Lord, but when he again brings the firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship him. Servants sila natin. Servants sila ni Lord. They are nilikha ng Diyos para sambahin si God. Kaya nga, sino to? Nung si Jesus Christ ay bata pa lang, when he again brings the firstborn into the world, sino yon? He brings the firstborn into the world, si Jesus. Nung siya ay bata pa lang, ang mga anghel ay nagpupuri na sa kanya. Sabi ni Lord, when he again brings the firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship him. So all the angels, even si Jesus Christ ay bagong silang pa lang, ang mga anghel ay nag-gather na before him at sinasamba nila si Jesus. Amen? So, Jesus is superior than angels, at ang mga angels nito na are servants ni Lord, and they are worshiping God day and night. So, there are mga categories of angels in the Bible. Categories of angels in the Bible. There are archangel na minention in the Bible na tatlong archangel, at ang mga categories ng mga angel nito are yung unchangeable angels. Ibig sabihin, unchangeable, sila yung mga angels that hindi sila nagbabago, they cannot be changed. Tapos, there are changeable angels, and ang pangatlo, yung corruptible angels. So, sino ba itong sinasabi ni Lord na unchangeable angels? The unchangeable angels are si Archangel Gabriel at si Archangel Michael. So, si Archangel Michael at Gabriel, they are unchangeable, hindi sila nagbabago. At ano ang trabaho ni Archangel Gabriel? Si Archangel Gabriel, siya yung messenger of God. At siya yung nagdala ng heavenly message, ng message ni Lord kay Maria, katulad nung si Mary ay sinabi ni Lord na siya ay manganganak, at magkakaroon siya siya ay maglilihi. Sino ang inutusan ni Lord para magbigay ng mensahe kay Mary? Si Archangel Gabriel. So, si Archangel Gabriel, he is the archangel na nagdala ng message ni Lord. Kaya nung siya ay pumunta kay Maria, sabi niya kay Maria, Maria, huwag kang matakot, ikaw ay maglilihi, ikaw ay manganganak ng lalaki, at ang ipapangalan mo sa iyong anak ay si Jesus. So, anong sagot ni Maria? Sabi ni Maria, paano po mangyayari ito? And then, Archangel Gabriel, sabi niya, ikaw ay lililiman ng kapangyarihan ng kataas-taasan, at ang iyong magiging anak ay tatawaging anak ng Diyos.
So yun ang ministry nito, si Archangel Gabriel. Siya yung angel that is unchangeable. At sino pa yung isang archangel that is unchangeable? Si Archangel Michael. So sino naman ito si Archangel Michael? Archangel Michael, siya yung chief of the armies of God. Siya yung nakikipaglaban. At ito nga si Satan, nung he was thrown from heaven to earth, si Michael, si Archangel Michael ang nakipaglaban dito sa heaven, nung nagkaroon ng war sa heaven. Sino nakapaglaban? Yung Archangel Michael. Tingnan natin sa Revelation 12, verse 17. Nung nagkaroon ng gera, nung war sa heaven, etong head, chief of armies of heaven, siya yung nakapaglaban. Ito, basahin ko lang. And the dragon was enraged with the woman, and he want to make war with the rest of her offspring who keep the commandments of God and in the testimony of Jesus. Sis, taas. Dito sa baba. Sandali. Ito. Therefore, rejoice, O heavens, and you who dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and to the sea. For the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has short time. And now, when the dragon saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman and gave birth to the male child. At sino ang nakipaglaban dito kaya sa dragon in heaven when they were having war in heaven? Ito si Michael the Archangel. At si Michael Archangel, ito nga ay tinapon from heaven to earth. Amen? So, yun yung dalawang archangel na unchangeable angel. So, under nitong mga archangels, si Gabriel at si Michael, meron silang mga subordinate angels. Maraming mga anghel, ministering angels, or angels of God, angels of assignments. So, may kanya-kanya mga assignments. At sila ay under nga nito ni dalawa nito ni Archangel Michael at Archangel Gabriel. So, yun na yun, Archangel Michael and Gabriel, they are the unchangeable angels. Under them are changeable angels because yung ibang mga angels under them, sila ay prone to change. Amen? So, sino naman yung corruptible angels? Sino yung angel na naging corrupt? Basahin natin sa Ezekiel verses 28. Ito yung scripture verse natin. Ezekiel 28 verses 11 to 19. So, Archangel Lucifer, he is the corruptible angel. At ito nga si Lucifer, he is Satan, he is the devil na naging corrupt. Bakit siya naging corrupt? Basahin natin. Moreover, the word of the Lord came to him, saying, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. So ito si Lucifer, siya yung angel, siya ang napakagandang anghel na likha ng Diyos. Sabi dito, siya ay beautiful angel with a seal of perfection. At siya ay full of wisdom, punong-puno siya ng wisdom and perfect and beauty. She is perfect na ginawa ng Lord as angel, ha? Not, he is with a seal of perfection na nilikha ng Diyos as angel. At anong nangyari sa kanya? Bakit siya naging corrupt? Because of his arrogance, because siya ay naging proud, at siya ay naging jealous, hindi niya inisip ang kanyang position as angels, naging arrogant siya sa Diyos. At ano ang nangyari sa kanya? He rebelled against God. Ito yung si Satanas, he is, tinawag siya una as Archangel Lucifer, at dahil nga sa kanyang pagiging arrogante, dahil sa kanyang full of proud, at siya ay arrogante, siya ay naging corrupt. So ito ang sinasabi sa Bible, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz, diamond, beryl, onyx. So, ibig sabihin, siya ay dazzling, siya ay nagdiningning with every kind of jewels, with every kind of precious stones. At siya nga ay
punong-puno ng kaningingan dahil siya ay nilikha ng Diyos with perfect in beauty. So, anong nangyari sa kanya? You were the anointed cherub with who covers, I establish you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. So, anointed siya. Kumbaga, siya yung anointed na head ng music sa heaven. Ng music ng mga angels. Siya yung head ng mga music ministry. Kumbaga, siya yung head ng music team sa heaven. At anointed ang kanyang boses. Siya ay lumalabas sa kanyang anointed music. At siya nga ay napakagandang nilikha ng Diyos as angel. Pero because ng kanyang pride, because ng kanyang arrogance, siya ay nag-rebel sa Panginoong Sus. Basahin natin dito. And verse 15, sabi niya, you were perfect in your ways. Perfect in your ways. From the day you were created till, ano nangyari sa kanya? Till iniquity was found in you. So, hanggang ang wickedness ay nakita dito kay Lucifer. Napuno siya ng kayabangan, napuno siya ng kasamaan. At ano sabi dito? By the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountains of God, and I destroy you. So, ito yung nangyari kay Lucifer. Siya ay napakamagandang cherub, pero dahil nga sa kanyang kayabangan, dahil siya ay napuno ng kahambugan, siya ay nagrebelde sa Diyos, at ano ang ginawa niya? He wanted to become God. So, kaya nga yung mga pride at arrogance, alam natin na ito yung katangian ni Satan. At siya ay patuloy na kumikilos. So, ang nangyari sa kanya, because of his proud heart, siya ay itinapon dito sa lupa. Kaya nga itong teritoryo natin na ito ay teritoryo ni Satan. Amen? Siya ay kumikilos dito. He is the Prince of Peace. He is the Destroyer. He is called the Devil. At siya yung the Dragon. He is the Serpent. At siya yung kaaway ni Lord. He rebelled against God. So yung pagbagsak ni Satan, mayroong mga aspects ang pagbagsak ni Satan. Unang-una, basahin natin si Isaiah 14. Isaiah 14, verses 12. So si Satan, nagrebelde sa Diyos. Wala siyang ginawa. Napuno siya ng kasamaan hanggang siya ay tinapon nga dito sa lupa. At ang kanyang pagbagsak dito, ang kanyang fall, ay merong 4 na aspekto. At ang kanyang pagbagsak, ang kanyang fall, the fall of Satan, have 4 aspects. At ito nga, ang number 1, he denied the uniqueness of God. Amen? Kasi si Lord lang, si God lang ang, he is the only God. He is the creator of heaven and the earth. No one is like him, no one is before him, and no one will be after him. Pero itong si Satan, he denied God. At anong sabi niya sa kanyang puso? Ang sinasabi niya ay gusto niyang maging God. Kaya ang unang ginawa niya, because he rebelled against God, he wanted to become God. He denied the uniqueness of God. Verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So sinasabi dito, gusto niyang umakyat sa trono ng Diyos. Gusto niyang maging Diyos. So, dininay niya ang uniqueness of God. Because gusto niyang maging Diyos at gusto niyang umupo sa trono ng kalangitan. Ano pa? He denied the uniqueness of God. At number 2, he defied the creature. Because si Satan is only a creature. Pero ni-reject niya ang pagiging creature. At ano ang sinabi niya sa kanyang puso? I wanted, sabi niya dito, yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depth of the pit. Those who see you will gaze at you and consider you, saying, is this the man who made the earth tremble? Who shook the kingdoms? Tinaspala ito. Ito, sabi niya, for you have said in your heart, I will ascend into the heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will stand above the heights of the cloud. I will be like the Most High. Yung una, dininay niya si God, gusto niyang maging God. At pangalawa naman,
He defied the creature because bilang creature, hindi siya pwedeng maging creator. So, gusto niyang maging God. Gusto niyang umakyat sa trono, gusto niyang maging God, at gusto niyang i-deny na siya ay creature lamang, at yun nga, he wanted to be like God. So, ano ang pangatlo? And he took the name of God in vain. So, yung pangalan ng Diyos ay hindi niya iginalang, at ang pangat-apat, ano ang ginawa niya? Nagkaroon ng chaos sa heaven because nung deny niya si God, nung siya ay nag-rebel kay God, there was a chaos in heaven, kaya siya ay pinatapon dito. So, nakita natin yung fall ni Satan, kung ano ang ginamit niya sa kanyang pagbagsak, yun din ang ginamit niya na pag-tempt dito kina Adam at Eve. Kaya, di ba, nung si Adam at Eve ay nasa Garden of Eden, si Satan ay tinapon na dito sa lupa, ano ang ginamit niyang way para mahulog din sina Adam at Eve? Ganun din. Pinilit niya, basahin natin sa Genesis 3. Basahin natin sa Genesis 3. Diba, ito yung time na si Satan, when Adam and Eve ay nasa Garden of Eden, and then, anong sinabi ni Lord sa kanila? Pwede silang kumain ng puno, ng bunga ng puno, sa anumang puno doon, maliban doon sa puno, maliban sa fruit of the tree, sabi dito, verse analysis. Ito. And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees in the garden, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, you should not eat, nor shall touch it, lest you'll die. So, sinabi ni Lord, hindi sila pwedeng kumain ng puno na nasa gitna ng Garden of Eden, yung bunga ng puno na yon. Pero anong ginawa ni Satan? Tinempt nila si Adam at Eve. At ang pag-tempt niya, ang ginawa niya ay kung paano siya nag-fall, kung ano ang nangyari sa kanya, yun din ang ginamit niya para si Adam at si Eve ay magkasala. Kaya nga nung dumating itong serpent, si Adam, in the form of serpent, sabi niya sa woman, you will not surely die. Sabi niya, hindi ka mamamatay. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. So, ganun pa rin ang ginawa ni Satan. Kumbaga, tinempt nila si Satan na hindi ka mamamatay. Pag kumain ka niyan, magiging katulad ka ng Diyos. So, ginamit niya rin yung kanyang ginawa para yung kanyang motives, yung kanyang strategy para sila ay bumagsak dito si Adam at Eve. Sinabi niya, you will be like God. You will know good and evil. Kaya ano nangyari sa kanila? They were tempted, nakinig sila kay Satan, at yun nga, when they rebelled din, nung sila ay nagkasala rin sa Diyos, ganun din ang nangyari sa kanila. They took the name of God in vain. They did not respect God. Ang nangyari, yung fellowship nila sa Diyos ay naputol din. Kaya, ganun din. Same thing, ang fall of Satan is the same thing na nangyari dito sa fall of Adam and Eve. Kaya nga kung makikita natin, ang commandments ni God, di ba ano ang unang commandment ni Lord? Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. Yung first 4 commandments, yun ang mga kasalanan ni Adam at Eve at ginamit kung paano nahulog si Satan. Di ba sinabi, Lord, you should not have God, any God before me. And, ano sinabi na? Wala kayong, you will not make any idols. Diba? Ano sinabi ni Lord? And you shall not misuse the name of God. And then, remember the Sabbath day. So, ito ang nangyari kay Satan. Kaya nga si Satan, he is the destroyer. At ang trabaho niya is to steal, to kill, and to destroy. Kaya alam na natin, ito ang taktika ni Satan. At now, di ba, nakikita natin na ito nga yung pagdating ni Antichrist. Nakikita natin yung nalalapit na pagdating ng Antichrist. Ito yung sinasabi nila na siya nga ay yung uupo sa trono. At ito yung nabanggit ko nung last time na mayroong 3 persona itong si Satan. At
itong Antichrist na darating, yung kinuha niya ang position ni Jesus Christ, at ang pag the church will be raptured, lalabas itong Antichrist, at hindi lang siya against kay Christ, ibig sabihin ng Antichrist, siya ay hindi lang against kay Christ, pero kukunin niya yung position ni Christ, at uupo siya sa pwesto, uupo siya sa temple of God, at yun ang kalapastanganan na malaki na mangyayari. Yun ang Antichrist. Amen? Kaya nga, ano sinasabi doon sa second, Thessalonians 2 verses 6. Second Thessalonians 2 verses 6. And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. So, i-empower siya ni Satan. Itong Antichrist dadating, he will be empowered by Satan. At siya nga, sasabihin niya siya ang Messiah. At anong gagawin niya? Because yung sinasabi doon sa Isaiah 14, I will ascend to the throne of heaven. Yun ang kanyang plano ni Satanas. And sinasabi niya dito, verse 12, and for this reason, God will send them a strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in righteousness. Unrighteousness. So makikita natin, itong gawa ni Satan, kaya nga itong si Satan, yung kung kaya niyang i-destroy itong si Adam at Eve, ganun din, he is trying hard talaga na i-destroy niya ang Israel, ang Jewish people. Nakita natin, di ba, yung Holocaust, na ilang million of tao ang na-destroy yung Jewish people, because si Satan knows that the Jewish people are the people of God, at itong Jewish people, sila yung nagke-carry ng promise of redemption para sa lahat ng tao. Ang Jewish people, di ba, ang mandate nila is to be a blessing for all the nation. Kaya nga yung covenant niya kay Abraham, di ba, sinasabi niya, those who bless you will be blessed, those who curse you will bless, you will be a blessing sa lahat, and all the peoples of the earth will be blessed. Kasi nga, sa lahi ni Abraham, ang Panginoong Jesus ay dumating. Kaya ito si Satan, wala siyang ginagawa, kundi he is trying nga to destroy Israel and the Jewish people. Because alam niya, itong Israelites, the Jewish people, sila ang nagke-carry ng pangako ng Diyos. Nasa kanila ang covenant ni Lord. Nasa kanila ang salita ng Diyos. Sa kanila unang nagmula to the Jewish people, to the disciple. Nasa kanila ang promise of salvation. At nasa kanila ang Temple Mount, nasa kanila ang Holy Temple, kung saan si Jesus Christ will reign 1,000 years when He comes. Kaya nakikita natin, di ba, ang Israel talaga, pilit silang pinag-aawa. Ang tawag dito, yung marami silang umaatake sa kanila. Kasi nga, si Satan mismo, yun ang gawa ni Satan para i-destroy niya ang Israel, because alam niya si Jesus will come at malapit na ang kanyang pagbabalik. Kaya pinipilit niyang i-destroy ang Jewish people, pinipilit niyang atakihin ang lahat ng Israelites dahil the throne of God is there. At iyon sa Isaiah 14, sinasabi niya doon, verses 12, anong sinasabi niya dito sa verses 12? I will ascend. For how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars. Ito yung Antichrist, at ito ang plano niya. Pero ang sabi ni Lord, Satan will be destroyed by the breath of his mouth. Amen? Kaya tayo, lahat ngayon, tayo ay
Now that we are in Christ, we have the power and authority na binigay sa atin ng Diyos. Though alam natin si Satan ay kumikilos, lalo na ang dami niyang ginagawang mga crisis sa mundo, ang dami niyang problema ginagawa sa mundo, ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya yung sinasabi ni Lord na I have given you the power and I have given you authority, the power and authority to destroy the work of Satan, tayo ay may kapangyarihan para labanan si Satan. Because si Satan is already defeated. Amen? Satan is already defeated. Why? The reason why Jesus came here is para i-destroy niya unang-una, hindi para sa salvation ng tao. Jesus came here, unang-una, the reason why Jesus came here is the destruction of Satan. Basahin natin sa 1 John 3, verses 8. 1 John 3, verse 8. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Amen? So the devil is already destroyed. He is destroyed. Kailan ba natalo si Satan? He was destroyed at the cross of Calvary when Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Doon niya natalo si Satan. Because akala ni Satan, nung sa kamatayan sa krus, he already defeated Jesus. Pero ano nangyari sa kanya? He died, pero after 3 days siya ay na-resurrect. Kaya yung gawa ni Satan to steal, to kill, and to destroy, sino yung mga plano ng i-destroy, sino para nakawin at talunin yung mga people of God. Pero nung si Jesus Christ was resurrected, ang lahat ng tao na mananalig sa kanya ay inilalapit ng Diyos sa kanya at naliligtas. Kaya nga ang kaligtasan ay naganap na doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang kaligtasan para sa atin, kundi ang nangyari ay sa krus ng Kalbaryo, he already defeated Satan. Kaya ang sinasabi doon, the reason, the purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. And so the work of the devil was destroyed. Kaya si Satan is already defeated, pero ang kanyang punishment ay nadidelay pa. Why? The Lord is delaying the punishment of Satan, the execution, the punishment of Satan. God is delaying the punishment of Satan so that all people na mananalig sa kanila, kay Jesus will come in repentance. Amen? So, binibigyan tayo ng Diyos. Lahat ng tao para ang tao ay magsisi, ang lahat ng tao ay manimbalik sa Diyos. Kaya, meron pa tayong period of grace na tinatawag. Ito yung period of grace na tinatawag natin hanggang si Lord Jesus ay hindi pa dumarating at hindi niya pa tinatalo si Satan. Ang lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataon na manalig sa Kanya at magsisi. Amen? So, tandaan natin that Jesus Christ has already judged Satan. He is judged. He is already defeated. He is already tinalo na ng Lord si Satan sa krus ng Kalbaryo. So, ano pa? Now that we are children of God at lahat ng nananalig sa Kanya ay meron ng kapangyarihan na tumapak sa alakdan, sa ahas at alakdan. Basahin natin sa Luke 10. Luke 10, verse 19. Bilang mga anak ng Diyos na nananalig sa Kanya, meron tayong kapangyarihan na ibinigay sa atin. Luke 10. Ano bang binigay na kapangyarihan ng Diyos sa atin? Sabi niya dito, behold, I give you the authority to trample the serpents and the scorpions. Sino ito? Serpents. Si Satan at ang kanyang mga alipores. Sinasabi niya, I give you the authority. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa maas at malakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. At ano sabi niya? Nothing shall by any means hurt you. So, ibig sabihin, walang makapipinsala sa atin. Kaya, bilang child of God, ito ang mahalagang matutunan natin. We have to use our power and authority. Kapag alam natin na kumikilos si Satan, katulad ng bawa, mga away-away, mga pagtatalo-talo, hindi yun. Kaya kapag nakita niyo isang tao is nagagalit, the reason behind sa tao na nagagalit is hindi siya yun. Because nga si Satan ay sumahanap ng mga tao na masisila. Para siyang leon na, anong tawag dito, nag-roll. Sinasabi sa Bible, di ba? At nag-aabang siya ng kanyang masisila. So, tandaan natin, we have the power and authority to destroy the work of Satan because he's already defeated.
And so we must use our power and authority to destroy the work of Satan. By the power of the word of our confession, by the word of God, pwede rin natin i-quote ang word of God. And by the power and authority that God has given us, matatakot si Satan. Because Satan is takot sa mga anak ng Diyos. Sila ang takot sa atin, hindi tayo dapat matakot sa Kanya, bagkos si Satan ang takot sa atin. Amen? So, ano pa? So, the Lord has defeated Satan. At ito nga yung corruptive angel, si Lucifer, he was destroyed. He was already defeated at he was thrown down here. And now we are children of God. Tayo ngayon nananalig sa Panginoong Jesus. Angels ay binigay sa atin to serve God. So, tingnan natin sa Hebrews 1 verse 14. Angels are ministers sent to serve the children of God. Hebrews 1:14. Ang sinasabi dito, we have angels. Marami tayong mga anghel ng Diyos na inassign sa atin. So if ang mga anghel na to ay servant ni Diyos, servant ng Diyos at servant din ng mga anak ng Diyos, tayo, ano ang dapat natin gawin sa kanila? Kailangan natin silang utusan. Kasi di ba ang mga servants, kapag tayo may kasambay sa bahay natin as servants, di ba, sila ang gumagawa ng mga trabaho sa bahay. Ganun din ang mga anghel natin. We must i-command natin ang mga anghel because they are servants of God. So, basahin natin dito. Are not all angels, sinasabi niya dito, are they not? Ibig sabihin nito, are not all angels ministering spirits sent forth to minister to those who inherit salvation? So, they are sent para mag-minister sa atin. Sa ibang Bible verse, sinasabi dito, they are ministering spirits sent to serve or to minister to those who inherit salvation. Tayo yun. Tayo yung mga children of God who inherit salvation. Kaya nga, maganda na tayo bilang mga anak ng Diyos, we have to command our angels. At ito yung experience ko na natutunan ko kay Bishop Lily kasi nung unang hindi ko pa alam ang mga angels na yan. Kasi kay Bishop ko lang doon nung ako'y napunta sa Holy Joy, natutunan ko ang pagkuman nito sa mga angels. And one time, ako nga ay nagtatrabaho dito sa exchange, sa money exchange. Doon ko na testify ko na ito. Meron akong customer at itong customer na ito ay nagpapalit ng dollar sa akin. $500 yon. At nung nagpapalit sila ng $500, dalawang tao yon. Una nagbigay sa akin ng $500. So, $500, change ko na sa dirhams. Tapos, ang nangyari, hindi ko na ipasok yung dollar sa drawer. Nailagay ko lang dito on top ng table ko. So, yung kasamahan niya, nagpapalit din sa akin ng dollars. Hindi ko matandaan kung magkano. So, nung pagtanggap ko ng dollars sa kanya, binilang ko. Pero ang hindi ko nawala sa isipan ko, naisama ko yung $500 na una lang ipinalit dahil nga nasa ibabaw lamang siya ng lamesa. So, naisama ko. So, kung $500 yon plus yung 500 ulit, so, ang nangyari niyan, malaki yung perang na ibigay ko sa kanya. So, binigay ko sa kanya ang resibo, binigyan ko rin siya ng pera. So, at the end of the day, magtatali na kayo ng pera. Sabi ko, bakit kaya kulang ang pera ko? Kulang ang pera ko, tapos hindi ko maintindihan kung bakit ako na-short. So, paulit-ulit ako, binabalikan ko kung paano nangyari, hindi ko alam kung nangyari. So, ang ginawa ko namin, sinabi ko sa supervisor ko na short ako ng ganitong amount, at tapos pinanood namin ng video pero hindi namin talaga makita kung paano nangyari yun. So pag uwi ko sa bahay, I texted Bishop Lily. Sabi ko, Bishop, please pray for me kasi na-short ako ng ganitong amount, malaki, kailangan kong bayaran. And then si Bishop sabi niya sa akin, you have to have faith and you have to command your angels. And sabi niya sa akin, this is what you have to pray. Command your angels. Sabi niya, angels of assignments, I command you, capture the spirit of those customers, bring them back to the office to give back the money to me. Sabi niya sa akin, i-command ko raw ang mga anghel. So, ang ginawa ko, inutusan ko nga yung mga anghel. Sabi ko, mga anghel ng Diyos, warring angels of God, ministering angels of the Lord, I command you. I-capture nyo ang espiritu ng mga customers na ito, bitbitin sila,
ibalik, papuntahin dito sa opisina para ibalik ang pera na naibigay ko ng sobra sa kanila. So, paulit-ulit, habang naglalakad ako, yun naman si Bishop's Lily. So, I command my angels, angels of Simon, capture the spirit itong mga customers na ito. Ibalik sila sa opisina. So, ang nangyari niyan, itong mga customer na ito, ibang lahi. Wala talaga. Kasi pag Pilipino, okay lang, makuha mo yung number. Pero itong mga ibang lahi na ito, minsan mga nasa hotel lang sila, nag-stay. So wala ka talagang contact para malaman kung nasaan sila para matawagan. Ang nangyari noon, kinabukasan, meron katabing restaurant ang opisina namin. Etong dalawa kong kaopisina, nakasamahan ko na nanonood ng video, kumain sila dito sa tabi ng restaurant. At nakita nila yung customer na nagpalit na pinanood namin na video, nakita nitong dalawang kasama ko sa opisina. So, sinabi sa akin, and then ang ginawa nila, kinausap niya yung dalawang tao. Sinabi na, sir, may problema po, pwedeng kausapin kayo kasi may share ng pera. So, in short, dahil nga I command na angels, binitbit sila ng mga anghel ng Diyos, wala na, it's parang imposible na talagang makita pa ang mga tao nito kasi nga mga tourists. So, binitbit sila ng mga anghel ng Diyos at ang nangyari, pinakita ang video at sila nga doon yung perang sobra ay nakuha. So, meron talaga tayong mga angels na assign sa atin. Ang kailangan natin gawin, we have to command our angels. Amen? So, yun yung isang magandang natin, bilang mga anak ng Diyos, we have our angels at bilang ang anghel ay mga servants natin, we have to command our angels para gawin nila ang kanilang mga trabaho. Amen? So, ang mga anghel is mga servants natin yan. At napakarami ang mga angels na ginagamit ni Lord para mag-minister sa atin. Amen? So, we must use our angels. At ito ang mga anghel na to, pwede rin natin silang utusan. Di ba? Kasi ang mga angels, ito ang nakikipaglaban sa kaaway. So, we can command the angels of assignment, suwari angels of God, puksain itong espiritu na ito, espiritu ng mangkulang, puksain espiritu na ito na nanggugulo right now. Ano man ang pwede natin iutos sa kanila, we have to command our angels. Because ang mga angels nga ni Lord, ito yung mga servants natin. Napaka-importante because sabi doon, they are ministering spirits sent to minister and to serve those who receive salvation. Amen? So now that we are children of God, kailangan i-practice natin to kasi ito yung ito yung privilege natin bilang mga anak ng Diyos na tayo ay merong mga anghel. So the more we pray, kailan ba tayo magkakaroon ng maraming angels? The more we pray, sabi doon, the more na magkakaroon tayo ng angels. Kasi kapag tayo ay nag-pray, nag-aral ng Word of God, ang Spirit of the Lord will come upon us. At sinasabi doon, di ba, kung nasaan si Lord, nandun din ang mga anghel. Kaya kapag tayo, nasa atin ang Holy Spirit, when we read the Word of God, when we pray and meditate the Word of God, the Holy Spirit will fill us. At kung nasaan ang Holy Spirit, nandun si God, nandun din ang mga anghel niya. Kaya kapag tayo ay nag-meditate ng Word of God, nanalangin, more angels will be i-assign ng God sa atin. Amen? So, we praise God for what He has done. Tandaan natin, ito mga anghel na to are our servants at si Satan is already defeated. He is, ito yung destroyer at wala siyang ginagawa kundi i-destroy ang tao, to steal, to kill, and to destroy. But tandaan natin, tayo have power and authority and we must use our authority to destroy Satan. Amen? So, we praise God for His word. And so, I hope na may naintindihan kayo sa angels. So, hindi tama yung magsabi na hulog ka ng langit. Hulog ka ng langit. Hindi. Kasi hulog ka. Anghel na hulog ka sa langit. Parang anghel na hulog sa langit. Ang angels is mga servants lang yan. Tayo are mga anak ng Diyos. Mas higher tayo. Mas higher tayo. Noon hindi pa tayo mga anak ng Diyos. Tayo is so ang hierarchy is God, tapos mga anak ng Diyos, and then angels. Kasi tayo is mga anak ng Diyos. Diba? Si Jesus nga is superior than angels. And so tayo mga anak ng Diyos, tayo ay superior din sa mga angels. Kaya nga we can command the angels. We are angels. We have angels
mahal ng Diyos. Amen? So, I praise God. And so today, I hope you have blessed with the message of the Lord. I-practice natin na gamitin natin ang power and authority over the enemy who is already defeated. At gamitin natin ang mga anghel natin dahil naghihintay lamang ang anghel natin para sila iutusan natin. Amen? So, ang trabaho nila ay para mga servants. Kaya utusan natin sila. So, I praise God for His word. And today, we thank God also because today is our 1 year. 1 year na tayo na sa Holy Joy Church. And katulad nga ng sinabi ko, yung pag-start natin ay sa isang bahay lamang, pero because of God, yung plano ni Lord ay ginawa niya sa atin, inilipat niya tayo dito sa malaking tahanan. Nung tayo ay nasa maliit na tahanan at sa Bible study, pero today we are already 1 year and we're celebrating the goodness of the Lord. And I pray na marami pang kaluluwa na dadalhin si Lord dito para iligtas niya at tayo ay mga servants ni Lord. So, nakita ko lang din yung team kasi na ginawa natin is in 1 Corinthians, basahin natin. 1 Corinthians 1 verse 9. Meron kasing folder na ibibigay si Carrie at nandoon itong team na ito. Sa first anniversary natin, 1 Corinthians 1 verse 9. 1 Corinthians 1 verse 9, sabi dito, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So, sinasabi ni Lord, God is faithful. At tayong lahat ay tinawag ni Lord into fellowship sa Kanya. Dahil dati tayo ay malayo sa Diyos, dati tayo ay patay dahil sa kasalanan, dati tayo ay walang relasyon sa Diyos, pero dahil nga tayo tinawag ng Diyos sa pamagitan ng Panginoon, meron tayong fellowship sa Kanya. At ang fellowship natin sa Kanya is through the Father, through Jesus Christ and through the Holy Spirit na binigay niya kasi sinugo ni Lord ang Holy Spirit sa atin. Pero, sabi ni Lord, God is faithful. Ngayon, because God is faithful, tayo naman ang mga anak ng Diyos, ano ang hinihingi ni Lord sa atin? God, ang hinihingi ng Lord sa atin bilang mga servants ni Lord, tingnan natin sa 1 Corinthians 4 verse 2. Tandaan natin na lahat tayo ay may pinagkatiwala sa atin si Lord. For example, ako, God has entrusted sa akin to preach His word, di ba? Basahin ko lang, for I know of nothing against myself. Verse 2. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. So, sinasabi dito ni Lord, tayong lahat ay mga stewards, mga katiwala ni Lord. Lahat tayo, meron si Lord na pinagkatiwala sa atin. Katulad ni Carly, God has entrusted to her yung pagtuturo sa mga kids. Nagtuturo siya ng Bible study. Nagluluto pa siya, di ba? Pag Friday. At sa atin din, ako, for example, I preach the Word of God and Bible study. At kayo, may in-entrust din sa inyo si Lord. Sa music ministry, iba-iba ang pagkatawag ni Lord sa atin. If God is faithful sa atin, at tumawag sa atin into fellowship with God, ang only requirements ni Lord sa atin bilang mga servants ni Lord, now na tayo ay nasa Panginoong Yesus at pinagkatiwala tayo ng mga gawain ng Panginoong Yesus para sa ikalalago ng kanyang kaharian at para sa ikaliligtas ng kaluluwa, ano ang sabi ni Lord? The only requirements, ang tanging requirements lamang ay hindi yung dahil sa tayo ay mahusay magsalita, dahil tayo ay may pinag-aralan, hindi ang credentials ang tinitingnan ni Lord na yung tayo ay matalino, mayaman, magaling, pero the only requirements para sa mga pinagkatiwala sa atin ni Lord na magawain para sa Kanya, yung ministry na pinagkatiwala na sa atin, sinasabi doon, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. So I pray that all of us, now that we are naka-isang taon na tayo in serving the Lord, at tayo magsiserve pa rin until the end, sinasabi ng requirements ni Lord sa atin that we will be found faithful. Ito lamang ang tanging requirements ni Lord, that all of His stewards, of all the servants of the Lord will be found faithful. Wala nang ibang requirements pa. Kaya nga sinasabi ni Lord,
ang pananalig at ang katapatan ay huwag mong tatalikuran. Kaya I pray na all of us na dadalhin dito ng Pansus will be faithful kay God at si Lord ay patuloy na magdadala ng mga souls dito para iligtas ni Lord at para maghari ang Panginoon sa buhay na bago isa sa atin. So praise God. We thank you for what the Lord has done sa atin for another year. And so all the glory and honor belongs to God alone. So let's us all pray. Let us all stand and give glory to God. Lord God, maraming salamat sa oras po na ito. We thank you, Lord God, for sa isang taon na napaka-faithful mo sa amin, Lord God. At kayo po ang gawain na ito sa iyo. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang aming Panginoon tagapagligtas. Dalayan po namin, Panginoon Sus, na patuloy ka po na magdadala ng maraming kaluluwa, Panginoon Sus. Dadalhin mo sila dito, Panginoon Sus. And we pray, Lord God, na as kami mga anak mo, Lord God, patuloy mo kami na i-mold into your likeness. At we will serve you, Panginoon Sus, with faithfulness until the end. Dahil ito nga po ang nais mo sa amin. For you who are faithful, who called us into fellowship with Son is faithful. So, andalain po namin that all of us will remain faithful just as you are faithful. Maraming salamat po, Panginoon Sus, sa mga anghel na tinalaga mo sa amin. We pray, Lord God, that your angels, ministering angels of the Lord, angels of assignments, will always be assigned to us, to always protect us, to always deliver us from the evil one. Maraming salamat, Lord God, na kami hindi mo iwanan, hindi mo kami pababayaan, and that kayo po ang magbibigay ng patuloy na kalakasan sa amin. Salamat po, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen.